tao 4. Ikalawang markahan, ika-4 na linggo, Module 4. Aralin 4, magmasid, makiramdam, makiramay. Pinakamahalagang kasanayan sa pagkatuto, nakapagbabahagi ng sariling karanasan o makabuluhang pangyayaring nagpapakita ng pang-unawa sa kalagayan o pangangailangan ng kapwa. Paunang pagsubok. Panuto. Basahin ang bawat sitwasyon. Piliin at isulat sa kwaderno ang pinakatamang sagot. Una, pauwi na si Elma galing sa paaralan nang makita niya si Aling Dolores na maraming bitbit na pinamili sa palengke. Paano niya ito matutulungan? A. Kukunin ko ang iba niyang pinamili at iuuwi sa bahay namin. B. Kukunin ko ang iba niyang pinamili at sasamahan ko siya hanggang makarating sa kanilang bahay. C. Tutulungan ko siya pero hihingi ako ng kapalit na pera. O D. Sasabihin ko sa kanya na sumakay na lang siya ng tricycle kasi marami siyang pinamili. Ano ang inyong sagot? Ang tamang sagot ay titik B. Ikalawa, nagdaan ang malakas na bagyo at isa sa iyong kamag-anak ay nawalan ng tirahan dahil tinangay ito ng malakas na hangin dahil sa bagyo. Paano mo ipapakita ang kabutihan ng iyong loob? A. Sasabihin sa nanay na pansamantala muna nilang patuloyin sa kanilang tahanan habang wala pa silang matitirahan. B. Sasabihin ko sa kanila na pansamantalang tumira sa evacuation center para sama-sama na sila doon na nasalanta ng bagyo. C. Bibigyan ng pera na pampatayo ng bahay para di sila tumuloy sa kamag-anak. O D. Mananawagan ng tulong para sa pansamantalang tirahan. Ano ang inyong sagot? Ang tamang sagot ay titik A. Ikatlo, ilang araw nang hindi pumapasok ang kaklase mong si Nerissa at nabalitaan mo na namatay ang kanyang kapatid na bunso. Ano ang iyong gagawin? A. Pupunta sa bahay nila at mag-aabot ng abuloy. B. Pupunta sa bahay nila at maglalamay sa namatay na kapatid. C. Magyayaya ng kamag-aral at makikiyak sa pagkamatay ng kapatid. O D. Magyayaya ng kamag-aral at papagaangin ang lungkot na nadarama ng kaklase sa pamamagitan ng pakikiramay. Ano ang inyong sagot? Kung ito ay titik B, magaling. Ika-4, malaking sunog ang naganap sa inyong lugar at maswerte ang inyong tahanan na hindi nadamay. Subalit nabalitaan mo ang matalik mong kaibigan na nasunugan. Anong pangangailangan niya ang una mong tutugunan? A. Pera na pampatayo ng bahay. B. Palitan ng mga kasangkapang nasunog. C. Damit at pagkain. O D. Mga laruan na nasunog. Ano ang inyong sagot? Kung ito ay titik C, tama. Ikalima, nakita mong malungkot ang matalik mong kaibigan dahil napagalitan pala siya ng kanyang mga magulang dahil sa bumaba niyang mga marka sa karamihan sa mga asignatura. Paano mo siya tutulungan na mapataas ang kanyang mga marka? A. Ako na ang gagawa ng kanyang mga takdang aralin. B. Pakokopyahin ko siya ng mga sagot kapag may pagsusulit. C. Magtutulungan kami na unawain ang mga leksyon na itinuro ng aming guro. O D. Tuturuan ko siyang gumawa ng kodiko para mataas ang makuha sa pagsusulit. Ano ang inyong sagot? Kung ito ay titik C, ay tama. Mahusay. Kaikling pagpapakilala sa ating aralin.
Ang paggawa ng kabutihan sa kapwa ay tinuturo ng ating mga magulang sa tahanan at ng ating mga guro sa paaralan sa bawat henerasyon. Ang paggawa ng kabutihan sa kapwa ay isa sa magandang kaparaanan ng pakikipagkapwa-tao. Sa araw-araw na tayo ay nakikisalamuha sa bawat isa, ay kailangan nating maging sensitibo sa mga pangyayari sa kapaligiran, maging sa kung paano makipag-ugnayan sa kapwa. Mahalaga ang koneksyon at kamalayan natin sa isa't isa. Sa ariling ito ay ituturo sa batang katulad mo ang pagkakaroon ng kamalayan sa kapwa, ang pagdama at pag-unawa sa damdamin ng iba o empathy. Maaaring sa pakikisalamuha mo sa ibang tao ay nakagawa ka ng pagtulong sa kapwa sa simpleng pamamaraan. Higit mo pa itong mapapaunlad dahil nakapaloob sa mga gawain ang iba pang tamang pagtugon at pag-unawa sa kalagayan ng ibang tao. Ang pagbabahagi ng sarili upang makatulong sa mga nangangailangan, matututunan mo ang kahalagahan ng pagtugon sa pangangailangan ng ibang tao at sa gayon ay higit mong maibabahagi ang iyong sarili sa kanila. Pag-unawa sa damdamin ng kapwa o empathy. Ang tao ay bahagi ng isang komunidad na kung saan ay nagkakaroon ng ugnayan ang bawat isa dahil ito ang paraan upang tayo ay magkaintindihan at magkaroon ng pagkakaisa. Iba-iba man ang ating mithiin o layunin sa buhay, talento, kasanayan, estado sa buhay at iba pa, hindi may pagkakailan na kailangan natin ng isang isa upang mabuhay. Ang uri ng ating pamumuhay ay base kung paano tayo makisalamuha at maging sensitibo sa kanilang kilos, gawi, at maging sa kanilang damdamin at kalagayan, higit lalo na sa kanilang pangangailangan. Ano man ang dinaranas mo ngayon sa iyong buhay, lagi isa puso at isa buhay na mayroong handang dumamay sa inyo. Mga gawain. Gawain isa, larawan mo, suriin mo, mapanuring pag-iisip. Pag-aralan ang sumusunod na mga larawan. Tignan ang dalawang kahon sa susunod na slide. Isulat sa unang kahon ang damdaming ipinapakita sa bawat larawan. Sa pangalawang kahon, isulat ang iyong pamamaraan upang sila ay madamayan. Sa unang larawan, batang nahiwalay sa kanyang kasama sa parke. Sa ikalawang larawan, batang pinagagalitan ng guro. Sa ikatlong larawan, batang marumi at namumulot ng basura. At sa ika-4, batang pilay na pinatid ng isa pang bata. Ano kaya ang mga damdamin na nararamdaman mo sa iyong kapwa sa bawat sitwasyon? At paano mo naman sila dadamayan? Gagawin ninyo ito sa inyong kwaderno. Sa gawain ikalawa, karanasan mo, ibahagi mo. Basahin ang bawat sitwasyon o pagkakataon. Magtala ng makabuluhang pangyayari o karanasan ng iyong pagtulong sa kapwa. Isulat ang sagot sa mga kahon. Sa unang kahon, nasunugan ng ilan sa iyong mga kamag-aral. Ikalawang sitwasyon, batang humihingi ng limos sa kalsada. Ikatlo, matandang pilay na nais sumakay sa jeep. At ang ika-4, kamag-aral na pumapasok kahit walang baon. Gawin na din ito sa inyong kwaderno. Isulat ninyo kung ano ang maaari ninyong gawin sa inyong kapwa sa mga sitwasyong ganito. Matanong, anong pakiramdam mo matapos sa mga karanasan na iyan ng pagtulong sa kapwa? Pagpapatuloy mo ba ang ganyang gawain? Bakit? Ikalawa, paano ang mga karanasan na iyan ay humubog ng iyong pagkatao?
Ito rin ay sasagutan sa inyong kwaderno. Pag-alam sa mga natutuhan. Lagyan ng check ang bilang na nagpapahayag ng kahalagahan ng pagtulong o pag-unawa sa damdamin o sitwasyon ng kapwa at X ang hindi. Unang bilang. Naisalba ang buhay ng batang na aksidente dahil sa mabilis na pagdala sa kanya sa ospital ng mga taong nakakita sa kanya. Ano ang iyong sagot? Check o X? Okay, ang tamang sagot ay check. Ikalawa, masaya si Lisa kasi nasagutan niya ang takdang arilin sa tulong ng kanyang kaibigan. Ano ang tamang sagot? Check. Ikatlo, binigyan ni Billy ang kanyang kamag-aral ng pagkain sa recess para may dagdag grade sa ESP. Ito ba ay tama o mali? X. Ikaapat, nag-video ng pagtulong sa mga nasunugan si Binibining Mirasol para sumikat siya sa social media. Ito ba ay tamang kahalagahan ng pagtulong o hindi? Ang sagot ay X. Ikalima, ang pamilya ni Mang Nato ay nakapagpatayo na muli ng bahay matapos ang malakas na bagyo dahil sa bayanihan ng kanyang kamag-anak. Ito ba ay tamang pagpapakita ng kahalagahan ng pagtulong o hindi? Tama. Lalagyan nyo ng check. Tandaan, ang pagiging sensitibo sa nadarama at pangangailangan ng ating kapwa ay mahalaga. Sa batang katulad mo, dapat ay maging mulat sa pagtulong o pagdamay sa kapwa. Dapat laging alerto sa iba't ibang sitwasyon sa kapaligiran na nangangailangan ng pagtulong. Ang pagtulong sa kapwa ay hindi naman laging sa material na bagay. Maaaring panahon mo na ilalaan sa kanila o nais ng kausap dahil sa kalungkutan. Sa ganitong paraan, may papadama natin ang pagmamahal at pag-unawa sa ating kapwa. Ilagay lagi sa isipan na kailangan natin ang bawat isa, maging sa oras ng saya, lungkot at pangangailangan. Ang mahalaga ay ang laging pagbabahagi ng sarili sa kapwa. Pagbabahagi ng walang hinihintay na kapalit dahil sa malaking pagmamahal at pagmamalasakit sa kapwa na siyang bumuo ng iyong pagkatao dahil taglay mo na ito hanggang sa iyong paglaki at pagtanda. Pangwakas na pagsusulit. Sasagutan uli ito sa inyong kwaderno. Basahin mabuti ang mga sumusunod na tanong at sagutin ito. Isulat ang titik ng tamang sagot sa inyong kwaderno. Unang bilang. Isa sa mga tungkulin na gawain ng isang blank sa paaralan ang matulungan, maipaunawa at maipaliwanag sa mga mag-aaral ng maayos ang kahalagahan ng pag-unawa sa damdamin ng kapwa. A. Canteen helper. B. Janitor. C. Guidance counselor. Or D. Ka mag-aral. Isulat ang iyong sagot. Ang tamang sagot ay letter C. Guidance counselor. Kalawa, naiwan mo ang iyong baon dahil ikaw ay nagmamadaling pumasok sa paaralan. Binalikan mo ito upang kuhanin ngunit nakita mo na nadulas ang iyong nanay sa sahig. Ano ang gagawin mo? A. Kukunin ang baon at agad papasok sa paaralan. B. Hahawakan ko ang kamay ni nanay upang itayo at itatanong kung may masakit sa kanya. C. Tatawagin si kuya para siyang tumulong kay nanay. Or D. Itatayo ko si nanay at kukunin ko yung baon ko. Ano ang inyong sagot? Ang tamang sagot ay okay, ikatlo. Isang gabi sa iyong paglalakad sa madilim na kalsada, nakita mo ang isang batang marungis na natutulog sa malamig na semento gamit ang isang karton. Ano ang dapat mong gawin upang hindi maabala ang kanyang pamamahinga? A. Gigisingin at bibigyan ng kumot. B. Dadahan-dahanin ang paglakad upang hindi magising. C. Tatawa ako ng malakas upang siya'y magising. Or D. Gigisingin at sasabihan na bawal matulog sa daan. Ano ang inyong sagot? Ang tamang sagot ay
dapat. Namamasyal ka sa isang lugar na maraming puno. Napansin mo sa itaas ng puno ang isang ibon na nakalimlim sa kanyang pugad. Ano ang iyong gagawin? A. Aalis na lang sa puno at lilipat sa ibang puno. B. Aakyatin ng puno at kukunin ang pugad. C. Kukuha ng pamaltik at papaltikin ng ibon. Or D. Mag-iingay. Ano ang inyong sagot? Ang tamang sagot ay huling bilang, 5. Inaalagaan mo ang iyong nakababatang kapatid dahil siya ay nilalagnat nang biglang dumating ang iyong mga kaibigan. At sinabi na sa bahay ninyo na lamang magpa-practice ng sayaw para sa nalalapit na programa sa inyong paaralan. Ano ang gagawin mo? A. Patulugin ng kapatid para hindi makaabala. B. Mag-practice ng sayaw na may mahinang tugtog. C. Sasabihin sa mga kaibigan na huwag silang makilahok sa programa. O D. Sasabihan sa mga kaibigan na sa ibang araw na lang mag-practice dahil inaalagaan niya ang kanyang kapatid na may sakit. Ano ang inyong sagot? Tamang sagot ay kung kayo ay nakakuha ng 5 tamang sagot, mahusay. Maaari na kayong pumunta sa susunod na aralin. Binabati ko kayo. Natapos na ang ika-4 na module para sa ikalawang markahan. Handa na kayo sa susunod na aralin.